And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang dahilan, sorry siya sa akin. Nangyari nga, paulit-ulit siyang nagsorry sa akin. Pero tinulak ko siya. Kasi hiniwakan niya ako sa braso. Ayoko sa lahat yung hinahawakan ako ng kung sino. Natumba siya nun. Napaupo. Nagulat naman ako nung may tumulong sa kanya. Nagpapakabayani ba to? Tanong ko sa sarili ko. Tinaasan ko ng kilay yung tumulong dun sa nerd. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lakas naman ng loob niyang kalabanin ako. Sa payat niyang yun. Tapos yung damit niya, puro tahina lang, halatang mahirap. Tingnan ko nga kung hanggang saan yung tapang nito. Kinuha ko yung bottled water na hawak ni Zach. Binuksan ko sa harap ng babae at ibinuhos ko sa ulo niya. Sabay tapon ko ng lalagyan dun sa nerd. We're making a scene that time. Nakikita kong nakayukom na yung kamay ng babae habang nanlilisik yung mata niyang nakatingin sa akin. At hindi ko inaasahan na sobra pala talagang lakas ng loob niya. Kasi sinuntok niya ako sa mukha. Shucks. Dude, napangiwi ako sa sakit. Sa payat niyang yun, ang lakas niyang manuntok. Pagkatapos niya akong suntukin, bigla siyang tumakbo habang hawak niya yung kamay nung nerd. Sa isip-isip ko, humanda ka. I will make your life a living hell. Break time namin nun. Pupunta sana ako sa faculty ng prof namin. Nang madaanan ko yung bus, bakit sa banyo siya kumakain, hindi sa cafeteria? Kung ganun siya kahirap, bakit siya nakapag-aral dito sa school namin? Ang mahal ng tuition namin. Tapos dito pa siya nag-enroll. Fast forward, lumipas ang bawat araw na siya lang yung laging nasa isip ko at yung pagiging mahirap niya. Hanggang sa nagkayayaan kaming magbabarkada uminom sa malapit na bar. 2:00 ng madaling araw. Kaya nagpa siya akong uminom muna ng kape sa isang convenience store bago mag-drive pa uwi. Nakaupo na ako noon sa labas ng store at minamasahe ang ulo ko para kahit papaano mawala yung kalasingan ko. Nang may naglapag ng 2 pirasong gamot sa lamesa ko. Oh, inumin mo yan para hindi sumakit yung ulo mo. Pasensya na, 2 lang yung nadala ko ngayon. Pagkasabi niya noon, tumalikod na siya at pumasok sa loob ng store at pinagpatuloy ang pagmamop. Siya yung babaeng naglakas ng loob na suntukin ako sa harap ng maraming tao. Her name is Dawn. Nalaman ko nung nagtanong-tanong ako sa mga kaklase niya. Tinignan ko muna yung gamot na binigay niya sa akin at binuksan yung isa bago inumin. After 30 minutes, okay na ako. Hindi na masakit yung ulo ko. Kaya bilang pasasalamat sa kanya, hinintay ko na siyang makauwi para ihahatid ko na lang siya. Pagkalabas niya ng store, nagulat siya nung nakita niya ako. Tapos tinanong niya ako kung masakit pa rin ba raw yung ulo ko. At bakit hindi pa raw ako nauwi? Nakatitig lang ako sa kanya. Ewan ko. Sabi ng utak ko, may atraso pa siya sa akin pero sabi ng puso ko, ihatid ko siya kasi baka mapano siya sa daan. I chose my heart that time. Kung tatanungin niyo ako kung bakit ako nagkakaganon, hindi ko rin alam Hindi ko rin alam. Fast forward, naging close kami ni Dawn. Nataliwas sa gustong mangyari ng utak ko. Nakilala ko pa siya ng mabuti. At tama nga ako, mahirap lang sila. Yung mama niya, matanda na kaya pagtatahi na lang yung ginagawa sa bahay nila. Yung kapatid niyang bunso naman, bata pa. At yung tatay niya, matagal nang patay dahil sa cancer. Siya na lang yung pag-asa ng pamilya niya. Kaya kung kinakailangan pasukin niya lahat ng marangal na trabaho habang nag-aaral pa siya, gagawin niya.
Tuwing break time, kasabay namin siyang kumain magtotropa. Nakikihati pa nga kami sa ulam niyang sardinas para hindi siya nahihiya. Niligawan ko siya, pero tanging ngiti lang ang isinukli niya sa akin. I thought, yes na yun, but sadly ayaw niya pala. Sabi niya, mas okay daw na magkaibigan na lang kami. Kasi sa ganun, magtatagal pa kami. Hindi ko siya naintindihan kaya pinipilit ko na ligawan siya. Pero matigas na hindi ang nakukuha ko. 1 linggo ang lumipas. Akala ko nga, 1 lang, 2 o 3 araw lang siyang a-absent at hindi magpaparamdam sa akin. Ang nangyari, 1 linggo ang lumipas. Tumawag sa akin yung tropa ko. Nakita niya raw yung mama ni Don sa ospital. Kaya tinanong ko kung anong ospital at dali-dali ako nagpunta. Right at that moment, nang makita ko kung sino yung na doon sa loob ng room. Grabe. Iba. Yung nakita ko doon sa kwartong yun, yung taong hinahanap ko, nakasuot siya ng hospital dress. And ang putla-putla niya. Nanghina ako, pre. Pakiramdam ko, walang ibang tao sa paligid kundi ako at yung taong tinitingnan ko sa loob ng kwarto na yun. Parang kami lang yung nandun sa ospital nung panahong yun. At first, I was hesitant to get inside. But after a few minutes, I held the doorknob, tried to open it, and there, they looked at me. Si Tita Donita and si Don nakatingin lang sa akin. Pero nag-focus ako na tingnan lang si Don. Acute leukemia si Don. And dagdag niya pa, fast-growing yung leukemia na meron si Don. It progresses without treatment ng mabilisan. Tinignan ko si Don. Nalaman ko rin na noong nakaraang taon niya pa alam na may leukemia siya. Pero dahil wala silang pera at kailangang mag-aral ng kapatid niya, mas pinili niya na lang magtrabaho habang nag-aaral kaysa magpa-chemotherapy. Nadagdag lang daw sa bayarin niya. At dahil doon, lalong lumala yung leukemia niya. Nung narinig ko yun, halo-halo yung nararamdaman ko. Naiinis kasi kung nalaman ko ng maaga, di sana nakatulong ako. Nagalit kasi bakit di ko alam? Naawa kasi. Kasi yung kalagayan niya ngayon, nangihinayang. Kasi sayang yung ilang buwan na sana nagpapagamot siya. I immediately called my parents to ask for help. Kung may kilala silang magagaling na doktor to help Don. Willing naman silang tumulong. But her doctor said na mapapabagal lang yung pagkalat ng cancer sa cells. Pero hindi na siya gagaling. Kasi umabot na daw yun ng 1 taong mahigit. The news made me tremble. Pero ang mas nakakasikip ng dibdib sa akin na yung pagngiti ni Don sa akin as if she's ready for what's going to happen. And I hate it. I hate the fact that she's ready. Kasi paano ako? Maramdaman mo na kasama mo ko sa kahit anong laban mo sa buhay. Nandito lang ako at hindi ka nag-iisa. Hinawakan ko yung kamay niya, tapos sinalikan ko. Nawala yung pagtawa niya at napalitan ng ngiti. Ngiti na hinihiling kong makita ngayon, bukas, at sa susunod pang mga bukas na kasama siya. She said, "Thank you, Lesh, for being there for me. You did not leave me, even if you know na
My time here is limited. Just promise me that you'll continue life even without me, huh? Keep moving forward. Marry someone that you really love. Have children. And be happy. Okay? Promise me, Lachelle. Hindi ako mamamatay na alam kong miserable buhay mo, ha? She squeezed my hand after saying those painful words. As if she's saying goodbye. Kaya hindi ako sumagot kasi ayoko pa. Hindi pa ako handa. She's waiting for my answer, pero instead I said, "You'll fight, right? Lalaban ka. Pangako mo sa akin." She nodded and said, "Oo, lalaban ako. Para kay nanay sa kapatid ko. At para sa'yo, lalaban ako." I smiled and felt relieved. Kaya tinanong ko siya, "Come with me to the prom? Be my date?" Next week na kasi yung prom. Gusto ko siya yung ko. At nung nakita kong umiti siya, wala na. Dapat ko na rin tanggapin kasi siya matagal niya nang tanggap. Maya-maya bumalik na kami sa ospital. Kasi limited lang yung oras na pwede siyang ilabas. Pagkatungtong niya sa kwarto niya, bigla na lang siyang sumuka ng dugo. Ilang oras yung tinagal nun, akala ko nga mawawala na siya ng dugo sa dami ng niluwa niya. Pero alas 4 nun, nagising ako sa tabi ng kama niya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin habang hawak yung kamay ko. At yung mga salitang lumabas sa bibig niya, "Tangina, sana pala di na lang ako gumising. Lesh, inaantok na ako. Pwede na ba akong matulog? Pwede na ba akong magpahinga?" Iyak. Iyak yung inalmusal ko doon. Iling lang ako ng iling sa kanya kasi ayoko pa. Pero nung nakita ko yung ngiti sa labi niya, yung ngiti na nagsasabing masaya siya sa magiging desisyon niya, ang siyang nagbigay ng idea sa akin na wala akong karapatang hadlangan yung ngiti na yun. Na kahit anong hilingin niya, ayos lang. Ibibigay ko. Tatanggapin ko. Kakayanin ko. Basta para sa kanya. At doon ko na-realize na oo, lumaban siya. Kahit hirap na siya. Kahit gabi-gabi na siyang sumusuka ng dugo. Lumaban siya kasi nangako siya sa akin. Siguro, oras na para ako naman yung tumupad sa pangako ko. Habang nakahiga siya, hawak yung kamay ko. Yung isang kamay ko hinahagod yung ulo niya. Ngumiti ako sa kanya. Kahit sa likod ng ngiti kong yun, gusto ko nang sumabog sa dami ng emosyong gustong lumabas sa akin. Tanggap ko na doon. Salamat kasi lumaban ka. Tinupad mo yung pangako mo sa akin. Nakita ko kung gaano ka nahirapan pero pinilit mong lumaban. Ang galing mo. Sobrang proud ako sa'yo. Masaya ako kasi nakilala kita kahit sandaling oras lang. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataong makilala at mahalin ka. Doon, ikaw yung naging lakas ko. Salamat kasi hinayaan mo akong makasama ka hanggang sa huli. And then, biglang tumugtog yung kantang The Day You Said Goodnight. Tiningnan ko siya sa mata. Nginitian ko siya at sinabing, "Don, okay na. Matulog ka na. Alam kong pagod ka na.
At gusto mo nang magmukha niya. Napakapayapa. Hindi na siya mahihirapan pa. Hindi na niya kailangang pilitin ang bawat pagngiti niya. Because she's in a better place now. Walang sakit sa lugar kung nasan man siya ngayon. Alam kong nakikita at nakikinig siya sa akin sa mga oras na to. Ang ganda naman ng guardian angel ko. Pangakong ipagpapatuloy ko ang buhay mahal. Pero hindi kasing saya tulad noon. Ipangangako kong ikaw lang ang nag-iisang babaeng mahal at mamahalin ko. Hanggang sa magkita tayo, pangakong ikaw lang. Tuwing linggo, lagi akong bumumbisita sa puntod mo. At pagkatapos sa bahay niyo, ay nilalaro ko yung kapatid mo. Binata na siya mahal. Yung nanay mo, hirap na hirap pero kinakaya naman. Tinutulungan ko rin sila financially pero nung nanay mo ayaw nagpupumilit lang ako. Ilang buwan na lumipas pero yung sakit di na ata mawawala. Sa panaginip na lang tayo magkikita. At nagkikita. Maghintay ka lang, mahal ko. Magkikita rin tayo. Hanggang sa muli. Muli, ako si Lachelle. At ito, ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Ano po, gandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Boyet na lang po. Pakiulit nga. Hello? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello, telephone. Wait lang po. Anong nangyayari? Jumi-jingle ka ba? Hinahangin ka ba? Ano? Yan po, hindi, kinakabahan lang po. First time po kasi kung maka-call sa live. O sige, okay lang. Ganun naman talaga pag first time mo, diba, kabado ka. Yes po. Okay, sige. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nel na lang po. Mel. Ako po si Nel. Ano? Nel. Mel. Nel po, Nel. Nel with Nana, tama? Yes po, yes. Okay. Nel, ilan taon ka na? 34 na po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Nel? From Manila po. From Manila. Alright, Nel, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nel, from Manila, ano ang top secret mo? Yung tungkol po sa amin ng ex-partner ko. Yung nangyari po sa aming dalawa na ayun po, na bumalik po siya sa dati niyang karelasyon. So you mean, hiniwalayan ka ng girlfriend mo para bumalik siya sa ex nito? Usually po, ako po yung humiwalay. Ako po yun na yung nag-decide na umalis para tanggapin na yung sitwasyon na kailangan ko ding umalis para kasi masakit po yung bago kami maghiwalay, mabigat na yung pinagdadaanan. Kasi nahuhuli ko na siya, nahuhuli ko sila na mag-chat kahit wala pang personal connection silang dalawa. Pero alam mo na may ex siya. Yes.
At alam mo ba yung rason kung bakit sila nagwalay ng ex niya? Yes po. Anong reason kung bakit sila naghiwalay dati? Yung reason po kaya sila naghiwalay, dahil sinasaktan siya, and then yung time na yun, buntis po siya. Buntis siya at ang ama yung ex niya. Yes po. So may anak sila. Yes. Na kanino yung bata? Nasa kanila na po ngayon. Pero nung una, nung nagkahiwalay sila, na kanino yung bata? Nandun sa babae o nasa lalaki? O sino yan? May Nasa tumawag. babae po. Nasa babae. Ay, nasa babae dun sa girlfriend mo. Okay. So, nung eventually, gaano katagal yung relationship ninyo ng babae? Almost 4 years and 6 months. 4 years and 6 months. Kailan mo naramdaman doon na parang nagloloko na siya sa'yo? Ito po yung time na after pandemic. Tapos, yun, una maganda yung plano ko para sa kanila. Kasi nagkaroon din po kami ng baby. Isang anak. Yes. Mhm. So, yun nga, naging kami, binata ako, tinanggap ko siya ng kasing buo. So, maganda naman yung pagsasama namin in the past 3 years. Mhm. Then, nagka-problema lang kami when entering na sa 4 years namin. Yun nga, yung pandemic, talagang hassle, no, sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sabi ko nga sa kanya, nung time na yun, sabi ko, huwag ka mag-alala. Pag nagamay ko na yung ambience, kasi napunta po kami ng province. So, sabi ko, huwag ka mag-alala, pag nagamay ko na yung ambience, hindi na tayo masisiro. So, thanks God, na sagot naman yun. And then yung hassle life talaga, motor. Siyempre, yung mga time ng pandemic na yun, kahit kalabaw ka kasi Mhm. kailangan mo mag-deliver, sumigap talaga. Hanggang sa natanggap ako sa isang company, kaya mas lalong gumanda din yung income ko Mhm. as a collector. So, yun. And then, hindi ko alam, sa sobrang busy ko, at busy din siya sa work, no? So, dumating yung time, umuwi siya, at biglang nagsabi na, nagpadala yung tatay nung bata. Anong pinadala? Pera, nagpadala ng pera. So, almost 1 year na din na hindi nagparamdam yung lalaki, wala na silang communication. Kasi okay naman nung nag-aaral yung bata. Nag-guide naman namin dalawa. Mhm. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito naman tayong dalawa eh. Mhm. Kaya natin yan. So, ayun nga, diba, nabuntis po siya. Sabi ko, kaya yan. Hanggang sa sinabihan ako ng mother niya, kaya mo ba? Yung time na yun talaga, pandemic. Pandemic baby po kasi yung, namin, anak. Mhm. So, yun, awa ng Diyos, nairaos ko yun sa loob ng 1 taon. So, napunta nga kami ng province, doon na nag-start lahat, doon na nagbago yung aming pagsasama. Mhm. Ano yung mga maliliit na bagay na napapansin mong nagbabago mula sa kanya? Yun nga, una, syempre, yung time namin, yung lambingan. Pero every Sunday naman, yun nga, kilo siya, linis. Ako din, gano'n, nasikaso ko sa mga bata. Tapos, pag may mga free time na kami, tamang kantahan, kwentuhan, gano'n. Mga normal, as in talagang, pero hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Habang ako, bago kami matulog, plano ko, sabi ko, gusto ko makapag-isip tayo ng mga pwede natin negosyo. So talagang nag-iisip ka ng pwede nyo pang pagkakitaan nang sa gayon maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo. Yes po, parang kumbaga kahit paano, magkaroon kami ng extra income. Mhm. And then, yun, hindi ko inaasahan na kapag ka marami palang magagandang bagay na dumadating sa'yo sa life mo, lalo yung mga positive blessing, meron palang mas mabigat na darating sa buhay. Yun yung pinaka-painful
na naranasan ko sa buhay ko. Para akong ligaw nung nasira na kami. Yun nga yun, balik tayo dun sa story ko. Nag-start yun, dumating siya sa bahay, ganun yung welcome niya. Nagpadala yung tatay mo, ano daw gusto mong kainin, sabi dun sa bata. So ako, bilang parte ng pamilya nila, masaya ako kasi at least kahit pa paano nakapagpadala na yung tatay niya. Ang question sa isip ko, paano niya nakuha yung contact? So sa pagkakaalam mo, matagal na silang walang communication. Yes po. So parang sa isip mo, saan kaya sila nag-communicate at bakit wala pang sinasabi sa iyo tong girlfriend mo? Yes. Anong sagot sa iyo or meron bang kinuwento sa iyo itong girlfriend mo nung time na yun? So ito yung pinakamagandang part, no? Yun nga, yung araw na yun, bilang partner sa akin, yung compliment ba na, nandiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko, ganito ganyan, ito yung ano, wala pong ganun. Wala pong siyang sinabi na kung paano niya nakausap, paano niya na-contact, kung sino yung nag-start, makipag-communicate, ganun. So, sinantabi ko yun, di ako nag-isip, kasi alam ko naman na para sa bata yun, hindi ko minasama yun. So, tuloy lang. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag uwi, matutulog siya, kakain na lang, tapos magugulat ako, antok na antok pagising. Hindi ka na nilalambing, So, hindi ka na niyayakap, di ka hinahalikan, ganon. Yes, wala na yun. Di mo na naamoy yung hininga, ganon. Yes, wala na rin nun. Kahit magkatabi kami, kahit nangangalabit ako, wala na nun. Talaga? Kahit tinaplos mo na Yes. lahat? Yes. Doon ako, yun yung first step ko, doon ako nagtaka kung bakit parang may nagbabago. So, yun after a week, so may na ako kasi sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Weekend. Sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ang sagot niya sa akin, naku, yoko, ang dami ko pang gagawin. Lala mo pa ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Yung anak ko na lang sasama ko, iwan ko yung panganay para hindi ako mahirapan. Sabi ko, bibili lang ako ng tsinelas na itong bata. Sabi ko, so, dalawa kami nung bunso ang umalis, karga ko siya. So, sa akin wala naman ako iniisip. So, pag uwi ko, nagulat ako, bagong ligo siya, tapos bisig-bisig sa cellphone. Ayun pala, kausap niya na yun, ex niya. Yung tatay ng bata. Nahuli mo ba? Yes, nahuli ko. Nung time na natulog siya, nabasa ko lahat ng conversation nila. Pinakamasakit doon, yung kung kung may champion daw sa pagmamahal, sila na yun. Sila na yung panalo nun. Tapos, parang tungkol na sa kanila, hindi na tungkol sa bata. Tungkol na sa kanila yung topic. Sa nakaraan nila, yung gano'n nila kamahal yung isa't isa. So, yun yung pinaka-part na masakit sa akin hanggang sa kinumpronta ko na siya. Sabi ko, anong gusto mong palabasin? Gaguhin ako? Sabi ko gano'n. Matagal na pala kayo nag-uusap, wala kang sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya. Tapos, tinawanan niya lang ako ng ngiting aso. As in, ngiting aso, yung parang bata na, sorry, parang ganun lang. Tapos, kala niya okay na ulit. All day kaming hindi nagpansinan. So, siyempre ako, kasi isang bahay lang yung tinutuluyan namin. Ginawa ko, kinausap ko niya. Sabi ko, labas tayong dalawa. Mag-usap tayo. Huwag tayo dito sa bahay. Tayong dalawa. Sabi ko gano'n saan. Usap kami. Hindi niya masabi sa akin kung bakit niya ba. Basta umiiyak lang siya. Hindi siya makapag-listen. Sabi ko, kung ganun pala yung sitwasyon, yung ginagawa mo sa akin, hindi tinuturing mo pa ba akong partner kasi naitago mo na sa akin eh. Sabi niya sa akin, wala pang nangyayari. Kasi may mga plano na sila, magkikita sila sa birthday ng bata, ganito ganyan. No?
Tapos, yun, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit kailangan mong itago? Hindi mo ako nirespeto bilang partner ko. Sabi ko, tapos kinabukasan, ganun pa rin, nag-usap pa rin kami sa bahay kami. Hanggang sa umami na siya. Di iyak siya ng iyak. Mahal niya pa daw. Okay. Sabi ko, sige, hayaan mo. Matapos ko lang yung ginagawa ko dito para may maayos kayong palikuran. Aalis ako. Tapos yung one time, yun nga, dumating siya, naggagawa ako ng CR. Naayos ko yung CR. Dumating gabi. Imbis na yayain akong kumain at patigilin sa trabaho, tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ako niyaya na, kumain ka na, tama na yan, gabi na. Ganun pala. Tapos pag uwi, kausap niya yung lalaki. So, kumbaga, nung nahuli mo, tas nung nag-iyak-iyak siya, parang pakiramdam niya, legal na silang dalawa, gano'n? Totally hindi pa sila pumapasok sa ganong senaryo. Di, kumbaga, magkikita pa lang talaga sila. Kumbaga, nandun na yung nahuli mo na nag-uusap silang dalawa. So, paano natapos yung relasyon ninyo? Paano yung naging setup ninyo dun sa anak ninyo? Ayun, yun nga, nahuli ko siya. Pagpasok ko nung bahay, nakita ko, kinakausap niya yung lalaki. Ang dahilan niya, para daw kausapin ng bata. Gusto daw kausapin ng bata. Nung pagpasok ko doon, kalaro ko yung bunso, hindi nakikipaglaro na din sa akin yung anak-anakan ko. Hindi naglalaro kaming tatlo. Ginawa ng bata, pinatay yung cellphone. Pinatay niya yung cellphone, tapos sabi ko, pahinga na kayong dalawa, pasok kayo dun sa kwarto. Sabi ko, mag-aayos lang ako, tapos balik tayo sa paglalaro. Manood na lang kayo ng cellphone. Sabi ko, di, ako, nag-ayos ako. Siyempre, matutulog na eh. Tapos na rin kumain natin. Pag dating ko dun sa maliit na kwarto namin, nakita ko, kausap na nila yung lalaki. So, meaning pinapakausap dun sa bata? Pinapakausap sa bata. Sa akin wala namang issue yun. Kaya lang yung time na yun, ayaw kausap ng bata. Ayaw talagang kausap. Pinapatay siya na yung niya? nag-iisip. Pinapakausap niya. Okay na, pinalagpas ko yun. Sa sama ng loob ko, ginawa ko, nag-inom ako. Kasi nag-uusap na kami. So, parang ang bigat, laging ang bigat na sa pakiramdam, hindi ko na alam ang gagawin. Anong So, siguro ako din, may bad side din ako na masyado kong dinamdam yung ganong sitwasyon. Siguro dahil first time kong ma-experience yun at wala akong ka-idea sa ganong pakiramdam. Pero yung time na yun, pag ko mag-inom, bungad niya sa akin, wala nang diaper yung anak mo. Ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, sige, bumili ka. Ikaw na bumili, papahinga na ako. Parang yun, yung time na yun, pagbalik niya, doon ko na siya kinuusap. Doon na kami sumabog dalawa. Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, ginagawa mo ba yan para gawin sa akin yung ginawa mo sa kanya? Yun yung time na yun, hanggang sa naghiwalay na kami, dala ko yung bunso namin, bitbit ko hanggang papunta dito sa Manila. Then yun na yung pinakamabigat hanggang sa tuluyan na akong umalis sa side niya. So ngayon, yun yung ko naman, mabigat sa akin. Ayaw niyang pakita yung bata, ayaw niyang pakausap, kahit lalaw ayaw. Pero nangihingi siya ng sustento. Ito lang yung part na hindi ko maintindihan. Lalo, pasensya na po lalo sa mga single mom na gusto ko lang pong makakuha ng idea or mas magandang advice sa akin bilang tatay na willing maging ama para po sa anak ko. Ngayon, hindi ako nakakapagsustento. May bad ko po yun. Pero gustong gusto ko pong i-provide yung kailangan ng bata. Yung mali lang namin siguro ng dalawa is wala kaming pag-uusap ng maayos. Lalo sa barangay. Kasi ayoko na din pong umabot sa ganun. Kung pareho kaming nakakaintindi, maintindihan niya naman kung ano din ang kailangan ko bilang ama. Nel, akala ko binitbit mo yung anak ninyo kasama mo. Yun pala, Yes, binalit mo sa kanya?
Yes, binalik ko po sa kanya kasi as in mahirap din yung sitwasyon ko nung bumalik ako dito sa amin. Mhm. No, wala ding magbabantay kasi yung father ko may edad na, no, at lahat ng kapatid ko may mga pamilya na rin, kanya-kanyang buhay. So inisip ko din yung future nung magiging future namin mag-ama Mhm. pag sa akin siya. Pero totoo sin, bilang ama, kaya kong gawin lahat. Kasi ano na anak ko yun eh. Kailangan lahat pagsikapan ko. Pero kailangan niya nung time na yun dahil sa hindi pa siya ganun ka pwedeng pabayaan kasi bata pa, maliit pa. So talagang kailangan sa father side. Mhm. So yung time na yun, nabitbit ko siya, pinalik ko, maayos. Mhm. So, So, sa pagkakataong ito, gusto mong magsustento, pero ayaw ipakita sa'yo nung babae yung anak ninyo. yes. Oh. Bakit daw? Anong rason niya? Yun nga po, hindi daw po ako nakapag-sustento. Pero totoo sin, ito ayoko lumabas ayokong gusto ko lang mailabas yung bigat sa dibdib ko sa pangungulila ko sa Unang-una, aminado naman ako kung may pagkukulang ako sa hinihingi ko na ng tawad yun. Kung ano naman yung nangyari sa aming dalawa, desisyon niya na yun. Bumalik na siya dun sa dati niya, ayos na ako. Kailangan ko lang yung anak ko. Ngayon, itong pinakamasarap. Binalik ko yung bata sa kanya ng maayos. Aliwalas yung mukha. Nung dinalaw ko yung bata, time na kaka-end lang ng work ko, kaka-end ko lang sa trabaho, dinalaw ko yung bata, naabutan ko yung mother niya lang nando doon, saka yung asawa ng kuya niya. Tapos, as in, may dumi pa sa diaper yung bata. Hindi pa nalinis. Ginawa ko ako na yung naglinis. Tapos nag-usap kami, kinuha ko ulit yung bata. Yung time na yun, sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo ko lang hiramin. Umabot sa akin yung bata ng 3 months. Pero doon ko pinakita sa kanya na kung tungkol lang sa anak namin, madali kasi magagawa mo lahat. Hindi, ang nangyari, habang kinakamusta niya yung bata, nandun siya sa side ng lalaki. Hanggang sa sinasama niya na din yung panganay niya. So, hindi ko lang maintindihan, no, yung balik tayo na sa sinasabi niya na wala pang nangyayari. Pero sabi ko nga, alam ko na kung saan mauuwi yan. Alam ko na kung saan nahantong yan. Diyan na magsisimula yan eh. Diyan na yan eh. Ayan na yan. Sabi ko, wala pang nangyayari pero sinisikreto mo na sa akin lahat. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako habang magkausap kayo? Iba na, hindi tungkol sa bata yung topic nyo. Yun yung mga ko sa kanya. Kaya, ayun, nakuha ko yung bata ng 3 months. Nasa akin yung bata 3 months. Mga magto 2 years. So, dahil sa hirap na sitwasyon, kailangan kong magtrabaho. 3 months ako walang trabaho nung time na yun. Pero nairaos ko yung bata. Magkasama kami. Ngayon, nung binalik ko sa kanya, eto na naman. May problema na naman. Ang may sakit na naman daw yung bata. Tapos, nung malaman lang, wala naman palang sakit yung bata. Siya pala yung may nararamdaman. Tapos, nangihingi siya sa akin. Sabi ko, okay, sige, pag sasahod ko, papadalan ko yung bata o pupuntahan ko dyan, hindi ako magpapadala ng pera. Sabi ko, okay. Pero yun, yung time na yun, nung okay pa naman yung communication namin at nabadadalaw ko yung bata, wala namang problema sa padala sa financial. Lalo yung kailangan ng bata, vitamins, mga pagkain, binibili ko yun lahat, gada sahod ko. Pinakamasakit lang na part na nagpanggap, may sakit daw yung bata. Ang sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, Miss Rocky, ganito. Okay, kung may sakit yung bata, birthday ko to. I remember, birthday ko. Sabi ko sa kanya, dalhin mo yung bata sa ospital, pupunta ako. O, ngayon, kung hindi siya pwedeng ibiyahe, pwede ko bang makita? Ma-videohan mo, gusto ko lang makita yung sitwasyon, pakita mo sa akin yung iniinom niya na gamot para makapagpadala. Doon pa lang, Miss Rocky, kung wala siyang tinatago, hindi naman yun kondisyon. Bilang ama na nag-aalala, kailangan ko makita yung sitwasyon ng bata through video. So, dahil nga nagawa niya ng magsinungaling sa akin, so kailangan ko magkaroon ng assurance kung talagang may sakit yung bata. At araw ng birthday ko yun. Ginawa ko, bumiyahe ko dun sa probinsya, doon sa lugar nila,
At sabi ko, dali mo yung bata rito, andi dito ako. Walang problema kung magkano yung gastusin niyo dyan sa pamasahe. Sagot ko, dali mo dito. Sabi ko gano'n. Wala. Ang sinabi niya lang sa akin, ang dami mong kondisyon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Basta bla bla bla, ang dami na. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, kung totoo may sakit yung bata, dali mo. Hindi, sabi ko, hindi ito yung kondisyon ko para sa bata to. Sabi ko gano'n. Yun na yung, ngayon, yun yung pinaka-issue namin. Totoo sin, tapos na dapat, tapos na ako sa kanya. Yun yung pinaka-masakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay sa aming dalawa. Ako, nahihirapan ako dahil alam niyang kahinaan ko, yung mga bata. Mhm. Nel, ganito, no? Bigyan kita ng pagkakataon para mabigay ng mensahe dun sa dati mong partner. Bigyan kita ng 1 minuto. Nang sa gayon, mailabas mo pa lahat yung bigat ng nararamdaman mo. Anong tawagan niyo dati ng partner mo? Love po. Love. O anong itatawag mo na sa kanya ngayon? Former love, ex-love, ganun ba? Siguro Mary na lang po. O sige, magbigay ka na ng mensahe kay Merry Christmas. Mary na. Mary, kung nakikinig ka man ngayon, sana maunawaan mo yung gusto ko. Maintindihan mo ko bilang ama. Sa akin wala namang problema tungkol sa pera. Ang gusto ko lang, yung time namin mag-ama. Yung ang iniisip mo na nagpapasarap ako kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Maling-mali ka. Maling-mali ka ron. Oo, nakikita mo sa social media kung ano yung ginagawa ko. Pero mali ka dun. Sa likod nun, maraming bago. Hindi ba pwedeng i-relax ko yung sarili ko habang nai-stress ako pag ako na lang mag-isa? Kakaisip kung kumain na ba yung anak ko, kung kamusta ba siya, ni update wala ka. Ni kung nag-aaral na, ba? Ngayon mag-update ka lang na nag-aaral na yung bata. Tapos sasabihin mo wala man lang akong naambag. Alam ko yung pagkukulang. At sana maunawaan mo din bilang ama, bilang ako yung ama, sana bigyan mo kami ng time. No? Ikaw yung, sa totoo lang, ikaw yung maraming kondisyon. Ikaw yung maraming kailangan na kondisyon pagdating sa pagpapadala ko sa bata. Kasi kung yung puso mo maayos at maluwag sa puso mo na magkita kaming mag-ama, gagaan yung problema mo eh. Gagaan yung hinihingi mo sa akin. Madali yung ibigay, lalo't pagdating sa bata. Kasi ako yung ego ko yung maapakan. Ako yung lalabas na walang kwentang ama. Ngayon, hindi ako nagpapadala dahil nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Ano yung dapat kong gawin. Merong mga gusto na, padala mo kahit di mo nakikita, pakita mo sa kanya na ganito. Meron naman hindi. Ito magulang ko na sabi, hindi, huwag mo padalhan. Hayaan mo siyang pangulit sa'yo, huwag mo padalhan. Ayaw niya naman pakita yung bata eh. Pero Rose, sana, Mary, sana maunawaan mo ko. Yun lang yung gusto ko. Makasama ng 1 araw, 2 araw yung mata ko. Kung yung problema at issue mo lang is yung pagpapadala ko. Sinabi ko na sa iyo, alisin mo muna yung kondisyon mo para sa aming mag-ama. Huwag mo akong pahirapan. Yun lang. Kasi sa akin wala. Ilang beses na ako nagkukusang magpadala. Pag nagpadala na ako, hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na nakikita yung bata. Pagka wala na, saka ka lang mag-a-update. Saka ka magbabaramdam. Saka mo sasabihin sa akin na, wala kang kwentang ama. Kailangan ka magpapadala. Wag ganun. Hindi ako nagpapasarap sa buhay ko. Kung alam mo lang, kung ano lang yung ginagawa ko. Alam mo lang gano'n kahirap yung sitwasyon ko ngayon. Pero pinipilit ko lumaban para sa anak ko. Pero kung ikaw, problema mo lang yung pagpapadala ko. Problema ko yung yakap ng anak ko. Kung gaano yung kahalaga. Kung gaano ko naiinggit pag nakikita ko yung ibang ama na hawak yung kamay ng anak nila. Ako handa ako maging ama. Pero wag mong ulitin yung ginawa mo sa anak mo sa una.
wag mong paramdam. Kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, inuulit mo lang kung ano yung nangyari sa'yo sa pagkakamali mo ng una. Huwag mo akong idamay. Tinanggap kitang buo. Pinatawad na kitang buo. Pero sana naman, para sa amin ng anak, hayaan mo kaming dalawa. Para sa amin na lang yun. Yun lang po, Miss Rock. Yo. Hello, Nel. Hello po. Kahit papaano ba gumaan-gaan yung bigat ng nararamdaman mo? Yes po. At sana makaabot yung mensahe mo dun sa dati mong partner, no? Nang sa gayon, kahit papaano maintindihan niya kung ano yung pangungulila ng isang ama na tulad mo. At syempre, ako, wini-wish ko sa inyo makapag-usap kayo ng maayos kasi naniniwala naman ako na hindi imposibleng makapag-usap ng maayos ang dalawang magulang na gustong ng maayos yung kinabukasan ng kanilang anak at maayos yung kalagayan ng kanilang anak. So, nagsisimula yan sa pagiging bukas, sa komunikasyon, at higit sa lahat pagbaba ng ego ng bawat isa sa inyo. Pride talaga Alam mo yung pride, kalaban talaga natin lahat ng yan. Pinansasabon lang yan ha. Pero hindi dapat inuugali. Yung pride na yan, dapat hindi inuugali at dapat ibinababa. Sabi nga, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Tarot with the rot. Nel, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana makita mo na yung anak mo. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret caller ngayong gabing ito, si Nel from Manila. Ang hirap din pala yung ganong klaseng sitwasyon. Tipong nahuli mo yung partner mo, na nakikipag-usap uli dun sa ex niya, tapos hindi na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hanggang sa nagdesisyon ka na maghiwalay na lang kayo pero may anak kayo. Tapos ayaw na ipakita sa iyo yung anak mo. Kasi hindi ka daw nagsusustento. Pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawan ng paraan yun. Ewan ko ba? Dapat pag batang pinag-uusapan, parehas yung goal ninyo Na kahit di kayo nagkasundo sa ibang bagay, pero pagdating sa bata, dapat magkasundo talaga kayo. Dapat mapag-usapan ninyo black and white. Ano ba mangyayari sa kanya? Magkano ba dapat papadala? Yung iba nga po, umaabot pa ng barangay para mapag-usapan kung magkano dapat yung sustento. Yung iba naglo-lawyer pa para malaman kung magkano dapat yung sustento. Pero ang mahirap kasi dyan, yung part na pag hindi kayo legal na kasal. I think may rule yun sa ganun Kapag dumaan na talaga sa korte, dapat kasal kayo para ma-justify kung magkano yung hinihingi mo talaga. O diba, usapang pangmayaman pala yun. Tapos, sa abogado pa lang, magbabayad ka na ng magkano. Pero alam ko meron naman mga public attorneys na nagbibigay pro bono, diba? Anyway, sana maayos. Kahit di na yung relasyon nila, kundi yung paano nila papalakihin yung bata. Marami pong successful na co-parents co-parenting kasi isa yung goal nila. Mapabuti at maging maayos ang kalagayan ng anak nilang dalawa. At kapag sinet aside mo ang ego mo, ang pride mo, na hindi, bakit ko siya papansinin? Ba't ko papakita sa kanya yung anak ko? Anak namin. Hindi nga siya nagsusustento. Kailangan ito muna yung gawin mo bago ko padala to. Pag sinet aside natin yung mga pride natin, tsaka lang may magandang mangyayari.
Because again, ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So para may mangyari, ibaba mo na. Charot with Harot. Hayaan natin na maging tatay ang isang ama. At hayaan din naman natin magpakananay ang isang ina. More of understanding each other's feelings. But more importantly, ang pakaisipin ay ang ikabubuti ng bata. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, sarado na po ang tindahan, bukas na ulit tayo magsama-sama, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumigay ako sa isang taong hindi sigurado sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Sandy. At ito, ang aking secret file. Naranasan ko ng magmahal ng paulit-ulit. At kadalasan, ang ending, nasasaktan lang ako. O hindi kaya ay sinasadyang saktan. Aaminin ko, medyo nakakapagod yung feeling na laging back to zero ang puso ko. Kasi biruin mo, magmamahal ako. Tapos mauuwi lang sa wala. Kasi it's either niloko ako o hindi lang talaga nag-work. Tapos sinukuan ako. Nakakapagod. Pero para sa akin, kinakailangan kong mag-move on ng paulit-ulit. Dahil paulit-ulit din naman ako kung magmahal. Iba-ibang tao nga lang. Dati, meron akong nakilala sa isang dating app. Nag-click kami sa simula. Natipuhan ko siya. Kasi mestizo, guwapo, matangkad, at mukha namang seryoso sa buhay. So since may mutual understanding kami sa una, lagi na kaming nag-uusap, nag-a-update ng mga nagaganap sa mga buhay namin. At lagi na rin kaming magka-video call dahil lagi siyang nasa duty sa trabaho. Ako naman noon, college student pa lang. Noon talagang nasa isip ko, sana pang matagalan itong taong to. Sana seryoso nga siya sa akin. Yung hindi ako ginagawang libangan lang. Sana mahal talaga ako nito. Kasi iba yung epekto sa akin na totoong mahal ako ng isang tao. Nai-inspire ako, ginaganahan akong mag-aral, lagi akong motivated sa mga ginagawa ko. Ganon, DJ Rocky. Pero, napansin ko na lang, nanlamig na sa akin yung guy. Biglang wala nang panamdam. Alam mo yun, ginost lang ako. Ako naman, panayang message sa kanya, pero walang reply. Hanggang sa hindi na sumasagot kapag tinatawagan ko. Naisip ko, baka busy sa buhay. Mahirap namang every minute mangungulit ako. Maski nga every hour nakakahiya pa rin. Kaya natuto rin akong mag-antay. Pero inabot na ako ng ilang buwan, kaaantay sa kanya.
na magparamdam man lang siya. Sana sa akin. Kahit simpleng, "Hi, hello, buhay pa ako." Yun lang sana na mensahe ang matanggap ko. Malaman ko lang na okay siya. Naggusto pa niya akong makausap. Okay na sana yun eh. Hindi naman ako ganun ka-demanding sa atensyon nung guy. Tapos maya-maya, DJ Rocky, malalaman ko. Ikakasal na pala yung mukong. Ikakasal na siya. Anak ng... Kaya pala wala nang paramdam sa akin. Nakatali na pala sa iba. Siningsingan na pala yung ibang babae. Grabe naman. Masakit sa akin yun, ha? Imagine, that was my first time na pumasok sa isang seryosong relasyon. Pero ang ending, boom. Kaya dahil doon, DJ Rocky, nag-decide na lang ako na mag-focus muna sa pag-aaral ko. Pero aaminin ko, iba pa rin ang buhay kapag may love life. Kaya inopen ko uli ang account ko doon sa dating app na pinasukan ko dati. Naghanap uli ako ng pwedeng jowain. Nagbabaka sakali lang naman na may makikilala akong bagong tao. Bagong makakausap o magiging partner sa buhay. Ganun naman kasi talaga. Dalaga ako eh. At gusto kong nakikipag-date. Gusto kong maranasan yung pakiramdam na kinikilig ako uli. Wala namang masama. Basta hindi pa baya sa pag-aaral, diba? And then eto na. May kumausap sa akin doon sa dating app. Siya ang nag-first move. In-entertain ko naman. Pero hindi ako kaagad nag-open up masyado dahil nga may duda pa rin ako sa tao. Dahil nga sa nangyari noon sa unang guy na nakarelasyon ko. Naniloko lang ako. Iniwan sa ere kasi ikakasal na pala. So this time, susubukan ko lang uli. Pero mas mag-iingat na ako. At sana, this time, si the one na ang taong ito. Sana si the one na. So, naging close kami nitong si second guy. Ganun uli. Araw-araw, magkausap kami. Lagi rin siyang nag-a-update. And then noong first meet-up namin, nagpakilala siya sa mga magulang ko. Siyempre, DJ Rocky, kilig na kilig ako. Siya yung unang lalaki na ipinakilala ko sa mga magulang ko. First meet-up pa namin talaga. Pero, iba. Iba yung nangyari sa second meet-up namin. At hindi ko talaga in-expect nung sabihin niya sa akin kung saan kami dapat magkita sa second meet-up naming dalawa. Dinala niya ako sa isang bahay na walang kusina, DJ Rocky. Oo, in that kind of place. Sa pangalawang meet-up namin. Hindi ko in-expect, as in wala. Hindi ko inaasahan dun niya ako dadalhin. Na ganun ang mangyayari kasi ang nasa isip ko, ordinary date lang. Yung tipong kakain, manunood ng sine, mamamasyal, mag-iikot sa mall, yung tipikal na ginagawa ng mga nagde-date. Pero nabigla talaga ako. Wala na rin naman ako magawa. Hindi na rin ako makaangal. Hindi na ako nagtanong kung bakit kami naroon. Andun na kami. So, umakyat na kami sa kwarto at nag-check-in. Kumain muna kami sa labas. Hindi ko alam kung dala lang ng pagiging naive ko sa ibang bagay, pero honestly,
Akala ko talaga simpleng kwentuhan lang ang mangyayari. Pero nauwi pala yun sa isang hindi magandang pangyayari. And I felt vulnerable at the last minute dahil nagpagalaw ako sa kanya. Iniisip ko kasi noon, mabait naman siya sa akin. Kilala naman siya ng mga magulang ko. Pero after nang nangyari sa amin, inihatid niya ako pauwi sa bahay. Tapos wala na. Wala nang paramdam. Wala nang chat. Wala nang kahit ano. Ni hindi na nagsabi sa akin kung nakauwi na ba siya sa kanila. Basta wala. I felt so cheap. Chipanga. Bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Ganun na lang ba ako bilang babae? Disposable? Pagkatapos akong tikman, ihahatid na lang pauwi, tapos hindi na babalikan? Masakit yun. Hanggang ngayon masakit kasi ewan ko ba napakatanga ko. Bakit ko nga ba basta nalang ibinigay? All along I was thinking, mahal niya ako. Tapos biglang, wala na. Wala lang for him. Ilang buwan ko pa siyang hinintay na balikan ako o replyan ako. Just like noong umasa ako sa unang guy na nakilala ko. Hindi ako agad sumuko. I waited. Ilang buwan akong naghintay na balikan ako, kumustahin. And well, after few months, nagparamdam naman siya uli. Gusto raw niya na magkita kami uli. But this time, takot na ako. Kasi baka ganun na naman uli. Katawan ko lang uli ang habol niya. I already felt insulted, stupid, and guilty sa pagpapakawala ng sarili ko para sa kanya. Takot na akong umulit pa. Araw-araw, nagchat-chat siya sa akin. Pero hindi na ako sumasama kapag nag-aaya siya na mag-date kami. Kasi iniisip ko pa rin na sex lang ang dahilan kung bakit niya ako kinakausap. Yun at yun lang. The first time na ibinigay ko pa ang sarili ko ay sa isang lalaki na hindi ko alam kung sigurado ba talaga sa akin o hindi. Although hanggang ngayon, may communication pa rin kami. Pero hanggang usap na lang talaga. Hindi na ako pumapayag na lumabas kami. Kasi nga, traumatized pa rin ako. Takot pa rin ako. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. At sana'y mapayuhan niyo ako. Salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Sandy. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hiniling ko na mamatay sana si Mama.
Hi DJ Rocky and DJ Jello. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento naming magkakapatid tungkol sa mama namin. Isang kwento ng sakit, sama ng loob, pag-unawa, at pagmamahal. Nahuli na ng lubos naming naintindihan. At hanggang ngayon, napapaisip ako na yun ang aking napagsisisihan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. At ito, ang aking secret file. Noong bata pa kami, halos walang araw na lumilipas na hindi kami napapagalitan o napapalo. Sa bawat maliit na pagkakamali, galit ang isinusukli agad-agad ni Mama. Ewan ko nga ba, DJ Rocky at DJ Jello, minsan pakiramdam namin, hindi niya kami mahal. Na para bang mas mahal pa niya ang mga pamangkin niya kesa sa amin na mga anak niya. Isang araw, ipinapapabenta ako ni Mama ng ice candy. Grade 5 lang ako noon. Nagtaka siya kung bakit daw kulang ang kita ko. Kahit naubos naman ang paninda namin. Hindi ko agad masabi sa kanya na baka may nagnakaw ng pera doon sa bag ko habang nasa klase ako. Hindi ako nakakasama dahil hindi ako pinapayagan. Minsan sabi sa akin ni Mama, "Huwag kang sumama sa ganyan dahil baka maaksidente ka." At hindi ko naman yun nauunawaan. Kaya habang ang mga kaklase ko'y nag-e-enjoy sa swimming, ako nasa bahay naglilinis, tumutulong sa paggawa ng ice candy. Pero alam niyo yun, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, sa bayarin sa school, hindi pumapalya si Mama. Fast forward, college na kami ng ate ko. 150 pesos. Yun lang ang baon namin sa loob ng isang linggo. Doon pa namin kukunin ang pamasahe, pambili ng pagkain, at pang-print ng mga requirements sa school. Ang pagtitipid na ginagawa namin, naglalakad kami papuntang eskwelahan at pauwi sa bahay. Ganun kami magtipid. Pero buti na nga lang, hindi kami nalilate sa bayad ng tuition. Doon laging nakatuon si Mama. Kaya unti-unti, naiintindihan namin ang paghihigpit ni Mama. Kasi noon, pakiramdam namin pinagdadamutan kami. Yung pala, ito ay sakripisyo para sa kinabukasan namin. Sabi pa ni Mama minsan, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo dahil yan lang ang kayamanang maibibigay namin ng papa ninyo. Pag nakagraduate kayo, wala nang makakaagaw nun sa inyo. Dagdag pa niya, kami nga sa bundok, gulay at tuyo lang yung ulam namin, basta makasuporta lang.
Basta ang turo ni Mama, maging matipid, huwag maging maluho. Tumingin sa mga bagay na mahalaga. Tulad na lamang ng edukasyon, pagkain, tahanan. Noon, galit ako kay Mama. Pero ngayon, nadadagdagan ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi pa niya, pagka-graduate nyo, ako ang maglalakad kasama nyo sa entablado, ha? Pagkarinig ko noon, na-imagine ko agad ang tagpong yun. Ang saya. Pero hindi ko akalain na hindi yun matutupad. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang manghina si Mama. Lagi na siyang may sakit. Pumayat ng sobra. Kaya sabi namin, magpa-check up siya. Pero ang sagot niya, sayang ang pera. Kaya ko pa naman to. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Dinala namin siya sa ospital. At doon ay parang tinaga kami sa puso dahil sa ipinagtapat ng doktor. Merong stage 4 kidney failure si Mama. Parang gumuho ang mundo namin. May isang gabi pa nga na akala namin wala na siya. Ayaw niyang magising. Kahit anong sigaw at pag-iiyak namin hindi siya sumasagot. Pero salamat sa Diyos nagising siya. Sabi niya na naginip daw siya. Nakita raw niya sina lolo at lola. Hinihila siya. Niyayaya na siyang sumama. Umiiyak siya. At ganun din kami. Dahil ayaw pa naming mawala si Mama. Oo, minsan naisip ko sana mawala na siya. Pero yun ay dahil bata pa ako. Hindi ko pa na-appreciate at hindi ko pa nire-realize kung ano mang ginagawang paghihigpit sa amin ni Mama. Ang pupwedeng solusyon para ma-extend ang buhay ni Mama, dialysis. Twice a week. Kahit masakit, kahit mahal. Basta gumaling lang siya. Unti-unti, nagbalik ang lakas niya. Nagsisimba na siya uli. At dahil dun tuwang-tuwa kami, na para kaming binigyan ng bagong pag-asa. Pero lumipas ang ilang araw. Bigla na lang siyang nawalan ng pulso. Bigla na lang siyang nawala. DJ Rocky at DJ Jello, wala na si Mama. Lahat ng alaala biglang bumalik. Yung mga palo, yung mga bugbog, yung mga sigaw, yung mga salitang akala ko ay nagmumula sa galit. Ngayon alam ko na lahat yun ay nang dahil sa pag-ibig. Kaya sa Mama ko, gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Alam ko na hindi mo man nasabi araw-araw na mahal mo kami. Naiintindihan na namin. Kung bakit. Kung bakit mo nagawa lahat ng mga bagay. At ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo ngayon. Mahal na mahal ka rin namin. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana kahit papaano
merong natutunan ang ating mga kabisyo sa munting kwento ng aming pamilya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Andrea. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Inamin ng guy best friend ko na in love siya sa akin 1 linggo bago ang kasal ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig ng Secret File. At hindi ko akalain na darating yung araw na ibabahagi ko rin ang sarili kong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Charmaine. At ito, ang aking secret file. High school pa lang, magkaibigan na kami ni Harry. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumalim ang friendship namin. Itinuturing naming best friend ang isa't isa. Marami akong nakadate. Lahat yun ay ibinabahagi ko kay Harry. Siya rin naman, maraming girls ang dumaan sa buhay niya. At gets na namin yun, na kapag may jowa ang isa, respeto sa bawat desisyon ng isa't isa. We talked about love, life, and everything. We graduated college, then nag-work sa maayos na kumpanya. Then eventually, may nakilala akong lalaki. Man of my dreams. Lahat na nasa kanya. Itago natin siya sa pangalang Pablo. We dated for 2 years and got engaged a year ago. We decided na mag-live-in din last year. Constant naman ang communication namin ni Harry. Update every now and then. At alam naman ni Harry na ikakasal na kami ni Pablo. Sa katunayan, siya ang man of honor ko. He is in the province and plano niya na days before our wedding, luluwas siya from Visayas to Manila. But a month ago, isang mensahe ang bumungad sa akin. Isang mahabang, emosyonal at hindi inaasahang mensahe mula kay Harry. Binuhos niya ang nararamdaman niya sa isang mensahe. As in lahat. Ang sabi niya, matagal na siyang in love sa akin. Na sa tagal ng panahon ng pagkakaibigan namin, palihim siyang umaasa na sana maghiwalay kami ng fiancé ko at mapansin ko rin siya. That time, 1 linggo na lang bago ang kasal namin ni Pablo. Hinihiling niya na itigil ko ang lahat. Kanselahin ang kasal. Huwag na akong magpakasal kay Pablo. Tumakas daw ako kasama siya. Sabi pa niya, kailangan ko tong sabihin bago pa maging huli ang lahat sa atin.
DJ Rocky and DJ Jello, para akong sinampal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Naiinis ako, nalulungkot ako, naduduwal ako, naiiyak ako. Nasasaktan ako. Hindi ko kasi lubos maisip na mapaglilihiman ako ng taong itinuturing kong matalik kong kaibigan. Marami akong kaibigan pero siya ang pinagkakatiwalaan ko. Pinagkakatiwalaan ko. Sa totoo lang, DJ Rocky and DJ Jello, kaya kong humarap sa kanya ng nakapanty at bra na hindi maiilang, walang mali siya. Binalatan ko ng buhay yung sarili ko sa kanya. Sa pag-aakalang ganun din siya sa akin. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Kung talagang gusto niyang sabihin ang totoo, bakit hindi noon? Bakit ngayon? Bago ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ano ba kasing iniisip nitong haring to? Na basta-basta ko na lang ikakansela yung kasal ko? Dahil lang sa text niya? Dahil sa isang text? Naiiwan ko si Pablo para sa kanya na ganun-ganun lang yun. Diba sana sinabi niya noon? Hindi ngayon. At hindi sa ganitong paraan. DJ Rocky and DJ Jello, pilit kong iniisip kung ano ang tamang mga salita na dapat kong i-reply sa kanya. Dahil kailangan kong linawin ang lahat sa kanya. Ang sakit. Ilang ulit akong sumubok na sumagot sa mensahe niya. Pero paulit-ulit ko ring binubura. Ang daming pumapasok sa isip ko. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong sabihin sa kanya na wag na siyang dumalo. Dahil hindi ako sigurado kung meron siyang balak na guluhin ang kasal ko. At hindi ko rin alam kung kaya ko pa siyang kausapin. Ang tanging nararamdaman ko lang talaga para kay Harry ay pagkakaibigang totoo. Walang halong pag-ibig o pagnanasa. Yung idea na mawala siya bilang kaibigan ko, masakit yun para sa akin. More than a decade kaming magkaibigan. At para akong nabigo. Dahil akala ko, totoo ang lahat sa aming dalawa. Pero ngayon, naisip ko parang lahat ng kabaitan niya, mayroon palang kasamang lihim na motibo. Kaibigan na rin niya yung fiancé ko. Hindi ko pa sinasabi kay Pablo dahil ayokong guluhin ang isip niya. Lalo na't that time, ilang araw na lang ang hinihintay namin para sa kasal namin. Pero alam ko na darating ang oras na kailangan kong sabihin ang lahat. Hindi muna ako nag-reply kay Harry. Inantay ko muna na makauwi si Pablo mula sa trabaho. Pagkarating niya ay pinaupo ko siya.
Tsaka ako ipinakita ang mensahe ni Harry. Tahimik siyang nagbasa. Habang binabasa niya ang mensahe ni Harry, nakita ko kung paano lumaki ang mga mata niya. Ang nag-register sa facial expression niya ay galit, masama ang loob. Nagsorry ako sa kanya. Pero sabi niya, wala akong kailangang ipagpaumanhin. Nag-usap kami ng maayos ng aking fiancé. Naikwento niya sa akin na may hinala na siya noon na baka may nararamdaman ang kaibigan kong si Harry. Sa totoo lang, sa tuwing nagkikita kami ni Harry, nagyayakapan kami ng sobrang higpit. At wala namang kaming ginagawang higit pa ron. At ni minsan, hindi ko naisip na magiging kami. Ipinakita ko pa kay Pablo ang mga past message namin ni Harry para ipakitang wala akong ginawa o wala akong nasabi para masabing yun ay emotional cheating. Then tinanong ako ng aking fiancé, anong gusto mong gawin? Sagot ko, kahit masakit, ayoko na siyang pumunta sa kasal natin. Natatakot ako na baka may gawin siya ron. So, ang ginawa namin ni Pablo ay nag-create kami ng short but strong message para kay Harry. At ang sabi ko ay, Harry, pasensya na kung inakala mo na may higit pa sa pagkakaibigan natin. Itutuloy ko ang pagpapakasal kay Pablo. At mas mabuti sana na hindi ka na pumunta. Para lang malinaw ang lahat, nabasa ni Pablo ang message mo. And sang-ayon siya sa desisyon ko na hindi ka na imbitahan. Sa mensahe kong yun, gusto ko na ipakita na yun ang buong desisyon ko. At hindi lamang inutos ng fiancé ko. Alam ko kasi na posible niyang gamitin yun laban sa amin. Nakita kong na-read niya yung mensahe. Pero wala siyang sagot. Tinanong ako ni Pablo kung gusto ko raw bang i-block itong si Harry. Gusto ko. Pero may bahagi rin sa akin na gustong malaman kung anong ire-reply niya. At nang sa wakas ay nag-reply siya. Sobrang haba. At doon ko na nabasa ang kabuuan ng pagkatao ng itinuturing kong best friend sa mahabang panahon. Tinawag niya akong sinungaling. Pinaasa ko raw siya ng more than a decade. Sinumpa niya kami. Sana raw iwan ako ni Pablo. Sana raw hindi kami magkaanak. Parang tinataga ang puso ko sa bawat salitang nababasa ko. Then maya-maya pa natagpuan ko na lang yung sarili kong na umiiyak. Tahimik na kinuha ni Pablo ang cellphone ko. Hindi ko alam kung anong ginawa niya ron. Pero makalipas ang isang oras, bumalik siya. Iniabot niya sa akin yung cellphone ko. Then sabi niya, block na siya sa lahat.
Hindi siya pupunta sa kasal. Hindi na siya ang man of honor mo. Si Pia na ang maid of honor mo. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos kong mabasa ang mga masasakit na salita mula kay Harry, hindi ko natuloy maramdaman yung lungkot ng pagkawala ng best friend ko. Yung parang naiwan na lang sa akin ay isang katahimikan at kapayapaan. Yung katotohanan ay parang sinasampal ako na kailanman hindi ko pala tunay na kilala ang best friend ko. Fast forward, DJ Rocky and DJ Jello. Ikinasal kami ni Pablo. Ang saya-saya ng aming kasal. At yun ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Napaligiran kami ng totoong pagmamahal. Masaya, payapa, buo. Wala akong narinig na kahit anong gulo. Hindi ko alam kung sinubukang dumaan ni Harry, wala kaming nabalitaan. At ang mahalaga sa akin sa ngayon ay masaya ako at masaya si Pablo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Charmaine at ito ang aking Secret File.